sa Biyaheng RH at kasama nyo pa rin ako at ang aking partner. Ako po si Dennis Antenor Jr. at ang aking At partner. ako po naman si Jay Julian, ang inyong makakasama sa susunod na 3 minuto. 30 minuto. 30 minuto. Oo, Huwag mo paiksiin. Okay, partner Jay. Kanina, pinag-usapan natin, yung intro natin, pag-usapan natin yung fuel oil prices sa oil industry. Pag-usapan muna natin yung pinaka-basic na tanong. Ano ba yung mga guidelines paano magpresyo ng mga produktong petrolyo? Okay. Ano ba Sir Dan, yung mga guidelines natin? Ano yung mga alituntuning sinusunod ng PTT? Paano po 'yan? Okay. Magandang hapon sa inyong dalawa ulit. Alam naman nating lahat na most ng ating mga produktong petrolyo ay ini-import natin galing sa labas. No? Mostly anong bansa 'yan? Saudi. Andiyan yung Middle East, para sa mga crude in particular. Pero yung mga katulad mga independent players ngayon, nag-i-import ng mga refined na, pwedeng ready to sell. Kadalasan Singapore, Korea, or Taiwan. Nagpo-produce na rin pala ang Singapore? Meron silang mga refineries. Okay. Yung ating malaking kumpanya rito, meron tayong 2 kumpanya rito na nagre-refine. Pag sinabing nagre-refine, sir, pasensya ka na, sir. Ako ang alam ko lang kasi yung taas sa kababa ng gasolina at saka yung kind ng gasolina. Pag refinery, ibig sabihin, ano po yun? Ang ini-import na rito yung raw materials pa lang. Crude pa lang, crude. So, yun yung pinaka-pinuproduce talaga nung nanggagaling sa ibang bansa. Ibig sabihin, Saudi. ang gasolina, hindi pa siya gasolina. Hindi pa siya gas. Dito na lang pinaproseso para maging gas for consumption. Pero ang karamihan ngayon ng mga binebenta natin sa merkado, galing refined na pag ini-import. Especially yung mga new players at yung isang dating malaking oil company, hindi na siya nag-refine. Hindi na siya wala siyang refinery locally, so ini-import na lang niya refine. So, ibig sabihin ng refine na proseso na, parang gasolina na talaga. Yes, ready to sell na. Ngayon, yung presyo magkaiba. No, yung mga crudo, para dumaan sa mga refining process, yun yung tinatawag na mayroong Dubai crude, Brent crude. Yung mga refined naman, normally ginagamit natin yung sa Singapore Platts na tinatawag. Yun yung international basis ng pricing. Pero pare-parehas na gasolina yun? Pare-parehas. Okay. So, of course, yung gasolina, diesel. Now, ito naman sa amin, yung basis namin sa PTT. Kasi ang import namin, refined na. Ang cost structure namin is whatever yung contracted price based doon sa tinatawag ng Singapore Platts. Okay. Plus certain premium and cost. Presyo na pinag-uusapan natin sir, Yes, no? yung cost structure. So, ang nagdidikta ng presyo na to, kung saan yung refined na produkto galing doon sa ibang bansa. Yes. So, kumbaga, ang nagdidikta ng presyo dito yung ibang bansa na. Okay. Yung merkado sa labas. Hindi Pilipinas kasi deregulated tayo, no? Sa Pilipinas. Okay. Pagdating na rito niyan, kukumpute na natin yung ating landed cost para malaman namin kung magkano yung aming cost. Okay. Ngayon, yun ang structure ng magkakano ba yung halaga ng aming mga in-import na refined petroleum products. Now, Excuse me. yun supposedly ang basis nung magiging pricing natin, no? Mag-a-add ka na. Yun yung magdidikta. Mag-a-add ka ng local na gastusin mo, overhead mo, saka yung profit margin mo. Dapat yung SRP. Pero since na Business model na pinag-uusapan natin, mga kababayan. Sige. Okay. Pero since na yung basis ng SRP na yun, mas long before na-establish na, di ba? Simula pa. Yung movement ng weekly sa mga, siguro mapapansin nyo, halos linggo-linggo actually, gumagalaw ang presyo. Oo. Ang
ginagamit na formula ng mga oil companies is, for example kami, no, kung kami Singapore Flats, magkakano ba ang difference ng paggalaw ng Singapore Flats between in past 2 weeks? Kunyari, yung... So nagbabago rin pala yung nagbabago presyo siya. noon. Sa international market, nagbabago yan. Oo. Kunyari, kung magkano man ang naging ang average ng Singapore Flats last week, Oo. magkano magiging average Singapore Flats this week, kung compare yung kung tumaas pa, bumaba, Ito ba yung tinatawag nila na per barrel? per barrel. yes. Oo. Doon yata nanggagaling yung presyohan per barrel. Doon nagsisimula. So magkano man ang difference ng dalawang week na yun, yung average, kukumputin yun, kung tumaas man siya, bumaba, tapos yung convert sa local currency natin, yung changes din sa local currency natin, may Okay. effect yun. No? Yun ang magiging price movement the following week. Kaya normally kita mo Lunes o Martes siya gumagalaw. Oo nga kadalasan after weekend, no? After Oo, weekend. oo. Kasi hindi pag pumasok nga naman yung pa-weekend, wala nang opisina nangyayari. Wala nang proseso pagdating sa mga papeles. Pero bago natin puntahan yan, Sir Dan, tanong ko lang, yung dalawang R na nabanggit mo kanina, yung raw at saka yung refined. Pagka in-import natin siya from ibang bansa, ano ba yung mas maganda? Makuha natin siyang raw o refined na? Anong mas mahal dyan? Mas mura yung raw. Mas mura yung raw. mas mura Bakit yung po? raw. Bakit po? Kasi ano pa yun, may proseso pa siyang i-apply. Saka naintindihan ko, ako kahit pa paano may naintindihan ako sa gasolina. Pag nakakuha ka ng raw, hindi lang gasolina na makukuha mo dyan, di ba? Marami pa Marami pang proseso yan Parang sa asukal. Oo. Yung raw niyan is yung tubo. Yes, ito po. Yes. Pagka pinrocess yun, yung refined, yun ang crystallized na, butil na. Yun yung pinakamagandang Kaya yun, mas mura yung raw. Kaya lang, depende kung sino ang kakausapin mo, kung ano mas maganda sa crude ba o sa refined. Pero sa ngayon kasi majority ng mga oil players parang nag-aangkat na lang, Refined nag-import na. na lang ng refined. Ano? Kasi based no sa pagkakaintindi ko no, sa world market ngayon, kaya nga yung isang oil company dyan, di ba, nag-upgrade ng kanyang refinery. Kasi ngayon, sa mga nakaraang panahon, para bang mas mabuti pang mag-import ka lang ng refined kaysa sa mag-import ka ng crude at iproseso mo. Kasi nga, yung presyo ngayon masyadong taas-baba. Very volatile. Oo nga. Kasi yung pagkakaintindi ko, yung mga nagpaproseso ng refinery, pag in-import nyo ng crude, lalabasan sa refined, I think more than 30 days or almost 2 months or more than 30 days. Okay. Baka nung kinuha mo yan, ganito ang presyo baka niyan. tumaas na yung presyo. Bago, Iba na. pag tumaas yung presyo, mas maganda sa kanila. Mura nila nabili. Paano kung bumaba? Yun, doon sila tatatamaan. Palugi na yun. Kaya malaki yung ano ba tawag ito, risk exposure sa kanila. Kaya may mga... Kaya, So mas bentahe pala yung nag-import ka na lang ng baka sa refined. atin, no? Baka sa atin, mas bentahe yun. Mas bintay kasi nga mas kung masyadong dynamic yung change nung prices at kung kukuha ka ng raw at ipoproseso mo pa nga, dapat sabi mo nga Sir Dan kanina, mga 2 months, 1 month. A month or more than a month. Ang changing ng prices ng fuel ngayon every week Correct, oo, tama. swerte mo pagka pataas. Pero pag pababa, patay ka na dyan. Tama yun. Tama. Patay ang negosyo Patay dyan. ang negosyo dyan. Kasi nangyari nung nakaraang Wala taon. kita. Last year. Last year, sunod-sunod yung Oo. Saka hindi, parang last year yata, sa isang araw may 2 beses na increase Hindi, yung May mga panahon na yun? Yung second half ng last year, talaga nag-dive. Ang daming nasaktan doon na oil company. Nag-dive siya last year. Diba yung presyo niya? Kasi nga sa world market, nag-dive din. Dahil nga sinasabi ng mga ekonomista sa labas, tsaka yung mga traders ng mga oil contracts abroad, may oversupply daw sa merkado. Because of this, yung shale oil sa United States. Ayan, nabanggit nyo yan, sir. Ano ba talaga yung mga factors na nakaka-apekto? Para ito klaro doon sa mga tagapakinig natin, ano ba yung mga factors na nakaka-apekto kung bakit bumababa, bakit tumataas yung presyo ng gasolina? Bumababa muna. Bumababa muna tayo. Mas masarap pag-usapan yun. Yung bumababa, ano yan
Noong 2007 going hanggang sa first half ng 2008, tumaas yung presyo, no? Then all of a sudden, biglang bumagsak. Yes. Second half ng 2008, talagang very sharp pagbagsak. Kasi noong 2008, alam mo siguro natin nangyari yung second half, nagkaroon ng global credit crisis. Diba? Yung subprime crisis sa United States. Yes. So nagbagsakan ng ekonomiya, no, at kumalat sa buong mundo. So ang perception ng merkado ng oil, pag bumagsak ang ekonomiya, babagsak ang demand. Diba? Pag bumagsak ang demand, hindi na siya balance. Yung supply, for example, hindi siya gagalaw, bumagsak ang demand, magkakaroon ng excess supply. Yun yung naging perception, kaya bumagsak. Bumagsak ang presyo ng oil sa merkado. Etong nakaraan, last year, 2014, yung second half din yan. Kasi nga, yung lumalabas yung shale oil, ang sabi nga, kasi nung una, United States being pinakamalaking consumer ng oil sa mundo, no? Nag-i-import lang siya ng mga crude. Although mayroon siyang local sources, pero nag-i-import pa rin siya. Yung import niya late last year, second half ng last year, bumagsak kasi nagkaroon siya ng tinatawag na yung local, nag-increase yung kanyang local sources, yung sa shale oil nga, tinatawag. So, supposedly, ang mangyayari doon sa pinag-over yung production, yung supply. Yung OPEC naman, yung itong mga oil exporting countries, sa mga Middle East, kung yung dati nilang production OPEC is operational. Yung Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay. Supposedly, hindi na nabawasan yung pagbili sa kanila ng US, dapat magbababa sila ng production nila. Di ba? Kasi yung US nagpo-produce ng sarili. Hindi nila ginawa yun. So, nag-stick sila dun sa production level nila. So, ang perception. So, lumalabas, nagmatigasan yung magkabilang grupo. Nag-oversupply. Kasi nga, sabi nila, sabi nung mga dyan sa international market, na yung shale oil naman ng US niyan, very expensive to process. Kasi Teka muna sir, ano ba yung shale oil na yan sinasabi niyo? ano yan yung tinatawag na unconventional oil. Yung conventional kasi yung mga normal na may drilling, Saudi. Ngayon, unconventional, yan yung mga tinatawag na yung latest technology na may hydraulic fracturing. Tapos, instead na vertical lang yung drilling, may horizontal drilling pa. So, mas malalim siya. So, sabi nila, mas magastos yun. Kasi may mga liko pa. Ngayon, itong yung mga taga-OPEC, tsaka yung mga dating mga conventional oil producers, sabi nila, hindi, pag bumagsak ang presyo, mamatay yun. Yung si shale oil. Pag namatay yun, edi, itong sa OPEC na naman ang magiging dominante uli. But, isang hindi gano'n ang nangyari. Hindi gano'n ang nangyari. No? So, continuous ang production ng US, nagmatigas naman itong OPEC, especially yung Saudi. Pero naging paborable sa mga gumagamit yan ng produkto. Dahil kasi sunod-sunod ang pagbagsak ng Ngayon, kung pabor ba o hindi, depende kung sino kausap niya. Ay, ganun ba? Ganun ba? pero naniniwala ba kayo, ewan ko kung sasagutin nyo to, pagka pababa yung presyo, medyo mabagal yung effect, pero pag pataas, medyo mabilis. May explanation ba yun? Hindi naman. Kasi lahat yan, sa dikta ng galaw sa international World market. Saka hindi, deregulated, di pupunta ka sa mas mura. Yun lang naman, dapat wala naman mapipigil sa amin kung yung lahat kunwari, magbababa, gusto namin magtaas. Kaya lang, sino bibili sa'yo? Nako, Sir Dan, paano ba yan? Napakasarap mong pakinggan. Gusto ko pa marami pang magtanong. Saka isa pa, yung sabi nila, pagka lumalamig yung klima sa gitnang silangan, tumataas daw yung presyo ng mga produktong petrolyo. Anong nagiging epekto? Bakit kung malamig? Sa winter? Oo, sa winter po. Pero bago mo sagutin yan, Sir, ha? Magbe-break na muna kami, ha? Magbe-break muna kami. Kami po'y magbabalik. Saan lang kayo? Ito pa rin po ang Biyaheng RH. Kaya Ales, ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuels.
At syempre, kasama pa rin natin ang General Manager po ng PTT Philippines. Ito, mas maganda dahil straight from the horse's mouth, ika nga nila, si Mr. Danilo. Sir Dan, ito yung hanging question ko kanina. Sabi nila tuwing December daw, lumalamig, gumiginaw sa gitnang silangan. Ito daw po yung isa sa mga nagiging cost, kaya tumataas yung presyo ng mga produktong petrolyo. Totoo po ba ito? At saka, meron po ba kayong explanation regarding this? Meron siyang effect kasi demand tumataas kasi nga ginagamit as heating gas. Heating gas. Heating gas. Oo. Yung Mga heater. Oo. Kasi malamig. So kailangan na ng heater. So yung demand tumataas. Okay. So ginagamit yan doon sa sa bansa na 'yon. So nagiging problema pala yung konsumo nila. Dahil mataas yung konsumo nila. Pero source kasi international din naman. Sabagay. Okay, so may additional question ka pa, sir? So, bukod dun sir, yung nabanggit na winter, ano pa ba yung iba? Bakit yung nakaka-apekto dun sa presyo? Bakit tumataas? Yung basically nakaka-apekto sa paggalaw ang presyo sa world market is yung global economy, demand, production, weather condition, geopolitical intervention, events, ganyan. For example, may mga giyera dito, giyera doon, may rally rito. Especially doon sa mga areas na oil-producing countries. Katulad ngayon, ito mga nakakani ko, po rollback tayo. Nung isang araw lang, biglang tumaas presyo. Because binaril lang pinabagsak lang ng Turkish fighter jet yung Russian fighter jet. plane. Nag-react na yung merkado. So tumaas kahapon. Kasi ano yung may sort of panic ba doon? Sir? perception yun. Perception. So may panic siya na konti. Meron. Yung effect niya sa market. Ang siguro ang dating sa merkado, especially dun sa mga trader ng fuel, Mag-escalate. since na parehong major oil player yung dalawa, Oo. pag nag-escalate yun, magkakaroon ng supply disruption. Correct. Hindi ba yun kapag kung mahal dyan, di kukuha ko sa iba, hindi ba ganun yung pasensya ka naman kasi siyempre sa pag-iisip ng isang taxi driver, mahal pala dyan nagkakagulo pala kayo dyan, dito na lang ako sa kukuha dito sa merong supply. Okay. Pero yung supply naman, di naman, kunyari, yung ibang oil-producing countries, hindi na makapag-supply. Yung supply naman, yung available supply naman ng iba, hindi naman siya sufficiente. Baka doon sa demand. Or pwede ba, is it Kaya safe to say, sir, na siyempre mga negosyante yan. Yan ba yung pinagsasamantalahan nila yung sitwasyon? What do you mean? Ibig sabihin, kung may problema sa isang oil-producing country at naka-apekto yan, talagang nalaman ng mga oil industry, hindi na ganun karami ang supply. Diba? Pag hindi ganun karami ang supply, kahit na may supply pa ako, tataasan ko yung presyo. Posible ba mangyari yan? Siyempre, in terms of business dealings, pwede bang mangyari yan? Hindi, katulad sabi ko nga, yung basis ng pricing natin coming from sa international market sa labas. So ano yun free market yun So kung sino kung merong willing buyer sa ganitong presyo at willing seller, yun yung nagdidikta. Ngayon, kung itong seller na to, sabi mo nga, nanamantala at ayaw nang bilhin ng buyer, wala mo silang magagawa. Kaya lang, kung talagang kulang, hindi sufficiente ang supply, most likely, tataas talaga ang presyo. Kasi kung 10 kayong gustong bumili, 3 lang ang may supply. Unahan kayo ngayon. Oo nga. So, siguro kasama Dennis, hindi lang ito nangyayari sa sa lahat siguro ng klase ng negosyo. Ganyan din ang sistema, Hindi lang sa langis. Pagka nagka-problema sa supply, Tsaka ano yan, basic law sa economics yan Supply and demand. Supply and demand. Kung kukunti talaga yung nagsusupply at sabihin natin 5, nagkaroon ng problema yung isa, syempre maapektuhan talaga yung industriya. So, ang gagawin ng iba, siguro yung 4 na bansa, mag-overproduce sila dahil may problema sa isang supplier. Ang tendency, kapag nag-overproduce kami, manpower yon, production yon, proseso yon, dagdag kami sa presyo. Siguro, basic explanation when it comes to To add on that, siguro, sabi mo nga, baka ang pagkakaintindi ng publiko, pag mataas ang presyo, mas maganda sa mga oil company. Ito sa personal na view ko, ito lang hindi Oo.
ang importante lang sana, basta ang presyo, whether mataas yan o mababa, basta stable. Huwag siyang galaw ng galaw. Ngayon, kung tatanungin, mas maganda pa rin yung mababang presyo. Na stable. Sir, balikan mo rin sinabi, bakit mas maganda sa lahat yung stable na presyo na hindi gumagalaw? You mean, Gumalaw man siya, sir, kahit konti. pababa ng pababa or pataas ng pataas, hindi pa rin maganda? Oo. Sa personally, no? Kasi unang-una, yung sabi ko kayo na, pagka ikaw bumili ka ng crude, tapos pagka-proseso mo, biglang bumagsak. Talo ka na. Kami rin sa nag-i-import ng mga refined na, dumating yung binili namin, dumating yung barko, na-dispose namin yan, after 30 days din. Yung bandang dulo, yung mga natitira namin bago ma-dispose sa last 30 days, baka biglang tamaan na ng pagbagsak ng presyo. Gumagalaw ang presyo natin every week. Biglang bumagsak. Kung pataas siya, maganda pero wala nakakaalam eh. Oo nga. Mabuti na yung stable ka. Alam mo kung magkano binili, alam at least kung magkano may bibenta. Kung stable siya. So ikalawa, Tama. Now I understand. ikalawa, kung mataas ang presyo, ang kinikita lang ng oil company, for example, nung 3 or 4 years ago, ang puhunan mo sa isang litro is 40 pesos. Yung pump price sa 40 something sa diesel. 40 pesos. Kung kumita ang isang oil company ng piso, kumpara mo ngayon na ang puhunan ng isang oil company is around 20 pesos sa isang litro, piso ka nakikitain niya. Just imagine, hinati mo yung puhunan pero yung pa rin ang kinikita mo. Di ba? Imbes na noon, mataas ang pagkabili mo, yun lang kikitain mo, uutangin yung puhunan. Eh medyo mababa ng bili mo at hindi naman nakikitain mo. Oo, kahit paano, no? Wala tayong masyadong time. Sir Dan, kahit paano naintindihan ko na rin yung anuhan ng kung paano gumalaw yung oil industry, no? When it comes to increase saka decrease nung presyo ng oil products natin. Okay? Sir Dan, alam kong napaka-iksi ng panahon. Maraming salamat sa na-share mo sa amin. Alam ko doon sa mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa atin ngayon nga kahit saan, mapa-jeep, mapasakyan, online at nanonood sa atin sa TV, meron silang kahit paano naintindihan yung kasi kayo, you're from the oil industry na, di ba? Kaya, ganun pala yun. Mas maganda pa rin pala yung stable. Kasi, siyempre, makakaano ka dun nakakabuelo ka, tutusin, di ba? Alam mo kung ano yung papasok, magkano yung papasok, kaysa yung pataas, pababa. Tsaka sa mga consumers, maganda rin yung stream. Saka lumalabas na hindi pala totoo yung mga chismisan dyan. Oo. Na itong mga oil company rin. Oo, nagkakakontsabahan. Hindi, so, may mga factors pala talaga na hindi kontrolado ng negosyo. Hindi ako masyado naniniwala doon sa kontsabahan kasi business is business pa rin di ba? Competition pa rin yan pupuntahan ka pa rin ng tao doon. Ang hinahabol pa rin ng tao, yung presyo at saka yung quality ng produkto Di ba? Kaya nga deregulated yung industriya. Okay, maraming salamat, Sir Dan. Thank you very much po. Maraming salamat. At uulitin, sir, ha? Kasi may mga tanong pa kami sana na... Babalik yan. Oo, papabalik ka namin, sir, ha? Okay. Okay, Partner Jay, maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga nakinig at nanood sa atin, maraming salamat po. Kami po ang inyong mga nakasama sa Biyaheng RH. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. Babalik po Hanggang sa kami. muli. Babalik kami next week ulit. Next Bye-bye. week. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuels.